What's up mga boss? Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa bulutong fowl pox. Pero bago ang lahat, baka pwedeng pakisubscribe po ang ating channel. Salamat po. So ngayon, paano nga ba natin maiiwasan ang bulutong sa mga sisiw natin? Alam naman natin mga boss na ito ay dahil sa kagat ng mga lamok. Pero may mga paraan para maiwasan to. Una na rito ay ang pagpapavaksin. Pero para sa katulad ko na backyard lamang o konti lang kung magpapisa, di na ako nagpapavaksin ng fowl pox. Bakit? Kasi ito ay may kamahalan. Kaya itong ituturo natin ay base sa pamamaraan at experience ko po lamang. Kaya nasa sa inyo pa rin kung inyong susundin o hindi. Para sa 1-day-old, nilalagay ko sila sa fully covered na brooder. Mag-i-stay sila dito hanggang 2 weeks old. Lagay ko dito ay buhangin. Pero, pwede natin itong gamitan ng kusot, rice hull, o dyaryo. At mga boss, ginawan ko rin ito ng ventilation para pasukan at labasan ng hangin. Pagkatapos nito ay ililipat natin sila sa brooder. Gawa ito sa screen na sahig at mas malaki. Ito ay pang-iwas sa pagiging kabig ng mga daliri nila at mag-i-stay sila dito hanggang 1.5 month bago ko sila ilipat sa ating barn. Ang ating barn ay covered ang kalahati at net naman ang kalahati. Mag-i-stay sila dito hanggang 4 months kung saan iniilawan ko pa rin sila paggabi. Pagkatapos nito ay saka ko sila ikukulong ng hiwa-hiwalay. Pero baka may magsabi na magpavaksin ka na lang kasi ganun din naman at gagamit ka rin ng kuryente at mas magastos. Pero sinubukan ko na po yun mga boss. Nagpavaksin ako kahit 6 lang ang papisa ko. Tama, hindi sila nagkaroon ng bulutong. Pero tinamaan naman sila ng avian malaria. Ang avian malaria, yon ay ang pagliit ng mga paa, pamumutla at paglalim ng mga mata hanggang sa manghina na sila. Iyon lamang po ang maibabahagi ko mga boss. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video ngayon. Maraming salamat at huwag kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para kayo ay patuloy na maging updated sa mga susunod na video.